Okay, ito na po ang natin, yung wet and dry garbage parang magka-segregator. So ito na po yung lahat ng mga components doon. So mayroon tayong servo. Ito yung magsisegregate kung sa wet bar sa dry na basurahan, i-push niya yung basura. Maliit lang to pero same lang naman ito doon sa malaki na 15 kilograms yung capacity niya. So same connection pa din yun. Tapos ito yung kuha natin, ultrasonic sensor, dalawa yan. Sa kabila yung isa, ito yung magdi-detect sa level ng basura, ang level ng basura doon sa lalagyan ng basura. So pag mag high level na yan o bali mapupuno na, mag-a-alarm yun. Yung kanina na dinig nyo, yun yung alarm. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano ang operation nya. So ito yung sinasabi ko na mainboard na ipapatong lang dito dito sa Arduino. Yung sa baba Arduino Nano yan. Tapos dito yan ikakabit yung board. So i-attach lang natin yan sa connector nya. Tapos ito yung sinasabi ko na mas okay na nakaganito yung design niya, na mayroon na siyang parang saksakan para hindi kayo magkamali sa wirings niya. So mayroong dalawang regulator yan, yung ito, dalawang regulator yan. Yung isa para yan sa nakasolo lang yan dito sa servo. Tapos yung isa para yan doon sa mga sensor niya. So dito din sa kabila mayroon tayong moisture sensor or water sensor. Ito yung ginagamit ko kasi ito lang yung available ko. Yung kasing moisture sensor na ginagamit nyo, kailangan malaki yung basura para ma-detect nya. So ang kagandahan kasi nito, kahit na maliit na basura, ma-detect nya. So ito lang ginagamit ko. Same pa rin yan. Magbibigay lang yan ng analog signal dito sa Arduino natin. At saka ito yung IR sensor. Doon sa video, kung makikita nyo doon sa taas ng moisture sensor, mayroon niyang ganito yung IR sensor. So ang purpose ng IR sensor, ma-detect niya na kung mayroon ba nakalagay na basura doon sa ibabaw ng natin, yung moisture sensor. Pag mayroon siyang ma-detect, so magkuha na yan, magpa-process na yan, analyze niya na kung anong klaseng basura yan, basa ba yan o dry. So ito muna yung natin, doon muna tayo sa level ng basurahan, kung ito yung mga sensor niya, kung bali kung puno na ba or hindi. So itatapat ko dito sa LCD. Yan yung LCD natin. So sa pag mag-start yan, ito yung lalabas sa LCD natin. So mayroon yan parang muna, parang yan, pag mag-beep na yan ng tatlo, so ready na yung system. So bali takpan ko yung ultrasonic sensor doon sa para detector sa level ng basura. So makikita mo dyan, mayroong mag-alarm yan. Drive in level, bali puno na. So yung ginawa ko, nakpan ko yung ultrasonic sensor para simulate yan na umabot na yung basura sa ganitong level. Mayroon din yung adjustment doon sa code. Depende na din yun sa setup nyo. So dry yan. So ibig sabihin puno na yung dry bin. So puno na yung trash can para sa dry. So kailangan nang kuhain yung basura para mag-operate siya muli. So yan sa dry. Yung sa kabila naman, dito sa wet, yung kabilang takpan ko yung kabila. Pag mag-error yan, hindi yun gagana yung servo, tsaka yung moisture at saka yung infrared natin, kasi protection din yan, kasi aabutin niya yung mechanism yan, mabubukas sa mga basurahan pag puno na. Pag mawala na yung alarm, saka na gagana ulit. So mayroon akong bulak dito na binasa ko. So yan yung ilagay natin, kunwari ito yung basura dito sa ating sensor.
So hindi kasi nakaset up itong infrared. Dapat sana dito nakalagay yung infrared para paglagay natin madidetect niya na mayroong nilagay tayong basura. So ang gawin lang natin, i-trigger natin manually. So may lalabas doon sa hindi makita yung kwanto. So naka-system waiting yung CD natin. Pag nilagay tayo na basura, ganito yan, garbage detected. So dry garbage yung na-detect niya. Kunin natin yung bulak na basa. So na-trigger kasi natabunan. So garbage detected, dry garbage. Okay, so makita na natin na nagbo-move yung servo natin. Tapos babalik siya sa home position niya or sa normal position. Okay.